Sunod-sunod ang trahedyang nangyari sa buhay ni Crisostomo Ibarra noong nagsimula ang alitan niya at nangkura. Ang pagsulong niya rin ng eskwelahan ay minasama ng simbahan kung kaya't naging maiinit siya sa mata ng mga prayle. Dahilan kung kaya't isang araw ay pinadakip na lamang siya sa salang pag-aalsa laban sa gobyerno at simbahan. Yes! Ang ginagawa mo sa lugar na ito? Narito ang kaibigan na tulungan ka. Halika, tumama ka sa amin. Elias, wala na tayong panahon upang kayo magkamustahan. Ilang sandali na lamang ay makakahalata ng tinyente sa pagkawala ng kanyang mga tauhan. Kahit kayo magmadali at baka tayo kaya nilang abutan. Tama si Lucia. Kailangan nating umalis. Ginoo, hindi ako nagkakamali. Hindi ba't ikaw ang telegrapo sa Piging? Ako nga o, senyor. Ako yung manip sa kanila upang ipaglaban ng inang bayan. Nakamamanghang nakilala niyo akong muli. Ngunit sa ngayon, wala na tayong panahon upang magkwentuhan pa. Halina kayo, tumakas na tayo! Ibarra, tila ito'y balisa. Halika na kaibigan, tayo lumuna sa bangka. Ginoo, maaari ba ako bigyan ng kaunting oras upang paalam sa aking nobya? Ako'y magbabalik rin agad. Mag-iingat ka kaibigan. Sino yan? Crisostomo? Ikaw nga, mahal. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Tumakas ako sa pitan kasama ang grupo ni Elias. Dito ako pang humingi ng tawad sapagkat ngayong gabi, isa na akong ganap na pugante. Wala may pangakong pinabukasan sa iyo. Kaya't pinapalaya na kita. Tawad, mahal ko. Pakiusap. Isama mo na lamang ako sa iyong pag-alis. Halika na't isanin na natin ang lahat ng ito. Hindi ito ang buong nangad ko para sa iyo. Nais kitang lumigaya. Kahit mo ito'y sa piling mo ng iba. Ikaw lamang ang iibigin ko, Crisostomo. Patawarin mo kung hindi pa kita maaring maisama ngayon, Maria. Ngunit pangako ako'y magbabalik. Kung ngayon, ay makakaasa ka na kahit ilang taon man ang lumipas, maghihintay ako sa iyong pagbalik. Lagi mong tatandaan na mahal kita, Maria Clara. Hanggang sa muli, mahal. Para kay Maria, ang gabing iyon ang pinakamasakit na tagpo nila ng kanyang irog. Isang gabi na puno ng luha, pagsisisi at mga salitang dapat ay agad niyang nasabi. Ngunit ang hindi niya alam ay mas masakit ang balitang kanyang matatanggap. Isang balitang magbabago sa buhay niya magpakailanman at mag-iiwan sa kanya ng walang katapusang pagdurusa. Primo? Ano ang iyong ginabasa? Bakit tila kayo nagtigilan? Maaari mo bang mabasa? Jasmine, hindi ito maaari. Tiyak na hindi ito makukustuhan ng iyong anak. Ano bang hindi ko magugustuhan, Tiyak?
Ano na, hindi sabihin. Hindi. Hindi. Hindi na maaari yan. Hindi. Hindi na ito. Anak, alam ko ang bigat na iyong dinadala. Hindi ng aking naranasan ang pumanaw ang iyong ina, si Pia Alba. Ngunit tulad ko, kailangan makahanap ng dahilan upang magpatuloy. Niniwala akong matututunan mo ring mabuhay kahit wala na si Crisostomo. Wala makita pa ba? Gusto kong makita ang bangay. Nabasa mo naman ang balita, hindi ba? Hindi matagpuan ng bangkay ng Crisostomo. Marahil ay tuluyan ay kukumog sa lawa. Kung gayon, hayaan niyo ako kung ganahin ang balibalita. Nalulungkot ko anak, ngunit mas makabubuti kung dito ka na lamang. Sabihin niyo sa akin pa ba na panaginip lang ito? Sabihin niyo sa akin kaya na binabangumag na ako. Sabihin niyo. Hindi ko kayang mabuhay na wala si Crisostomo. Buenos dias! Padre Salve, hindi ko inaasahan ang iyong pagdating. Yung ginagawa mo dito, Padre. Naparito ko upang taus-pusong kiramay sa'yo ni Clarita. Kayo'y nakikiramay? Huwag mo akong lokohin, Tyler. Hindi ba't dapat kang mabunyi? Dahil nagtagumpay ka. Kayo ng ninong na wakasan ang buhay ng aking pinakamamahal. Wala kang kasing sama! Maria! At saan nanggagaling ang mga paratang mong yan? Atid niyo ang itinuran ko, Padre. Huwag na kayong magkaila. Pilitin niyo magpagtakpan ng katotohanan nito'y nakikita ng Diyos. Ang banal na Diyos na siyang ginagamit mo upang maghugas kamay sa mga kasalanang ginagawa ninyo. Huminahon ka, Mitlan. Patid ko, ika'y nagdadalang hat. Ngunit, huwag ka sanang magbulag sa katotohanan si Crisostomo ay isang erehe at Pilibuster. Kung kaya't, nararapat lamang ang kanyang sinabi. Lagad kayo ng Diyos. Ngunit hangad niyo ang kamatayan ng isang tao. Anong klase kayong pare? Maria, gusto na. Walang malawang! Huwag niyo na akong patahimikin pa! Para ayoko ng pamahimik pa! Buong buhay ko, lagi niyo na lang ako sinasabihang sumunod, makinig, paulit-ulit niyo na lang akong tinatanggalan ng boses! Ngunit ngayon, hindi na ako mananahimik pa. Hindi na ako natatakot sa inyo, Padre. Huwag na kayong magpapakita pa sa akin. Dahil ang isang katulad mo, na
kampo ng kadiliman ay labis kong kinasusuklaman. Ereso niya ni Mal! Maria! Maria, anak! Kung na lamang po ang humingi ng tawad sa inasal ng aking anak. Lubos lamang pong nagdadalamhati ang aking dalaga. Kaya't pagpasensyahan niyo na po sana. Bien, senyor. O siya, ako'y mauna na. Naparito lamang ako upang kumustahin ang inyong kalagayan. Paalam, Kapitan Tiago. Paalam po inyong reverensya. Mag-iingat po kayo sa inyong pagbanao. Maria, nabalitaan ko ang nangyari, kung kaya't nagtungo agad ako rito. Ako'y nag-aalala sa iyo, ni Clarita. At nais mong paniwalaan ko ang mga kasinungalingang iyan. Alam kong isa ka sa mga dahilan ng pagkasira ng buhay ni Crisostomo. Ang lalaking pinakamamahal mo, lubos mong kinamumuhian. At ngayon, patay na. Kaya huwag mong subukang bilugin ang isipan ko, Padre. Iya, si Ibarra ay banta sa seguridad ng gobyerno at simbahan. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Kaya't kalimutan mo na lamang siya at magsimulang muli sa piling ni Renares. No, yung Galvedare Crisostomo. Lalong hindi ako magpapakasal sa Alfonso Linares na iyan. At ano ang iyong gagawin? Magmumukmok? Magdadalamhati abang buhay? Por favor, Iya, huwag kang tumulad sa iyong ina. Huwag mong idamay ang namayapa kong ina, Fraile. Wala akong karapatang banggitin niya ang kanyang pangalan. Pagkat ikaw ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Gusto na! Huwag mo akong pagsalita na ganyan, Maria Clara. Ako ang tunay mong ama! Soy to verdadero, Padre! Ama? Kailan may hindi kita kikilalaning ama? Sa kang lapastangan at tampon ng dilim na gumahasa sa aking ina. Pinalaki niyo akong lahat na may takot sa Diyos. Ngunit ikaw mismo na aking ama ay isa palang makasalanang praile. Eres un hipokrita, kihabla de bondad! Kaya huwag mo akong piktahan, Padre. Hindi ako magpapakasal sa lalaking gusto mo. Bagkus, pasok ako ng kumbento. Huwag mong sabihin niyan, anak. Pagdurusa at bigati lamang aabutin mo sa loob ng kumbento. Buo namin pasyon ko, Padre. Kumbento o kamatayan. Iya, makabubuti kung ikay mag-aasawa. Natiti akong ikay liligaya. Meresco ser Philip, liberiamos over todos! Kaya kumbento, kamatayan lamang ang aking pamimilian. At kung ako'y iyong hahadlangan, ako'y magpapakamatay. Maria, patawarin mo ko, anak. Sa paniwala ka man o sa hindi, mahal kita higit pa sa sarili kong buhay. Kaya por favor, Iya, huwag mo kong parusahan ng ganito. Huwag sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili mong buhay. Huwag. Ang aking buhay at kapalaran ay nasa palat ko namin at kuro. Kaya't huwag na kayong magtanggang hadlangan ko. O anak, tila kay nalulungban. Kausap mo na ba ang iyong ninong? Nagtungo agad siya rito galing Maynila upang kamustahin ka. Opo. Ngunit, kailangan ko na pong mag-impake. Kaya, kinailangan ko ng putulin ang aming pag-uusap. Bakit? Babalik na ba tayo sa Maynila? Hindi ho ako pa. Uuwi na ho ako sa convent.
Maria, maaari pa kitang makausap, anak? Sino ba pa? Tila wala na makakapigil pa sa iyo. Papasok ka na ng kumbento. Patid mong pag pumasok ka roon ay hindi mo na kaming makikita pang muli, Maria. Iiwan mo na ba talaga kami ng iyong tiya? Pasyon to, Papa. Ngunit, doon na ho ang aking pasyon. Ang sakit man lang mawalay sa inyo ni Tia Isabel. Ngunit, kailangan ko itong gawin para sa aking sarili. Pasensya na, anak. Beno, hindi na kita pipigilan. Alam kong marami akong pagkulang. Kaya patawarin mo ako. Ang tanging ingat ko ay iyong kaligayahan. Mahal na mahal kita, Akat. Mahal rin ang kita, Papa. O siya't magpahinga ka na. Malayo pa ang biyahe natin bukas upang magtungo sa Beaterio. Senyorita, may nais kong kumausap sa iyo. At sino naman iyon, Andeng? Si Ginoong Alfonso Linares po, senyorita. Hinihintay niya po kayo sa hardin. Kung gayon, samahan mo ko papunta roon. Masusunod ho, senyorita. Halina po kayo. Ginoong Linares. Maria Clara, ako'y nagagalak ng sukas ay pinandakan mo rin ang aking pagsumaro na ikaw ang makausap. Paumanhin. Ngunit, sunod-sunod ang trahedyang nangyari nitong nakaraan. Ano siyang dahilan kung bakit hindi kita napuanlakan. Naiintindihan ko, Binibini. Pasensya na. Ngunit, maaari bang sambitin mo na ang iyong nais sabihin, Ginoo? Sapagkat nagmamadali pa ako papuntang Beaterio. Kung gayon, ay hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Binibini? Mayroon akong nais sabihin. Maaari ka bang makinig? Alam mo bang matagal na kitang hinihintay? Matagal na akong hinihintay. Ngunit mayroon ka na ibang minamahal. At kung kaya ako'y di mo pinapansin, kung ganon pa man, nais kong malaman mo. Ang puso ko nito'y para lang sa'yo. Nandito ko, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. At kung sakali iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. Pinagmamahal sa'yo, nandito ako. Maria, nandito ako. Paumanhin, Linares. Ngunit, kailang ulit mo bang nais na rin? Si Crisostomo lamang ang lalaking iibigin. Kaya't pasensya na, ngunit hindi ko masusuklian ang iyong pag-ibig.
Hermana, siya ba ang bagong sulta dito sa kumbento? Si Hermana. Ang dalagang iyan ay kay Rikit, kung kaya't nakapagtatakang pinili niyang maging mongha kaysa magkapag-asawa. Siyang tunay. Nahihiwagaan ako sa kanya, madre. Hindi ko ngayang kanyang mga mata na tila'y walang buhay. Sayang lamang ang kanyang ganda kung hindi niya man lamang itong maipamamana. Hindi ba, Hermana? Sang-ayon ako sa iyong mga isinambit. Gusto na! Bakit ang kapwa madre ninyong si Maria ang paksa ng inyong usapan? Hindi ba't mas mainam kung Biblia na lamang ang paksa ng inyong usapan at ang mga bagay na patungkol sa Panginoon? Batid ninyong hindi ka nais-nais ang ganyang asta at pag-uugali ng isang mongha? Lalo na't narito kayo upang magpakabanal at hindi pakialaman ng buhay ng iba. Umahinho, madre. Hermana Escucha, mariho ba kayong makausap sandali? Ano iyon, iha? Nais ko pong ibalita sa inyo na dumating na si Padre Salvi, ang kurang na destino rito sa kumbento. Si, mauna ka na ng bahagya. Hintayin mo na lamang ako sa pasilyo. Masusunod po, madre. Maligayang pagdating dito sa kumbento, Padre Salvi. Kay aga ho na inyong pagpunta rito. Kinailangan kong agahan pagkat nais kong kilalanin at siyasatin ng mga mongha dito sa kumbento. Kung gayon ay heto ang susi ng mga silid, mahal na kura. Ang mga mongha ay naroon lamang upang magdasal at magpahinga ng maaga. Muchas gracias, Mother. Ni Clarita! Anong ginagawa mo rito? Kumusta ka, Maria? Kumusta ang pamamalagi mo dito sa kumbento? Lumayas ka dito. Maria, hindi dapat ganyan ang tamang pagtrato sa iyong kabanal-banal ng kumpisor. Nilagay ko ng sarili ko sa katahimikan. Ngunit ginagambala naman ako ng iyong presensya. Hindi kita nais gambalain. Bagkus, ikaw ay nais ko lamang kumustahin. Maria, minamahal kita. Huwag kayong magsalita ng mga bagay na hindi dapat narinig ng isang mongha, Fraile. Mahiya naman ho kayo sa Panginoon, Fraile. Lalo na't narito ako upang magpakabanal at maglinis ng aking mga kasalanan. Marahil ay wala na ako sa aking sarili. Pagkat iniibig ko isang tulad mo. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Kung tunay ngang iniibig niyo ako, hindi mo hahadlangan ang aking kaligayahan. Kaligayahan? At sino yung kaligayahan? Si Crisostomo? Na siyang patay ng ngunit hanggang ngayon ay nanatili pa rin sa iyong alaala. Kung kaya ba'y wala ka man lang malinis na pag-ibig sa akin? Ha? Maria? Kahit katiting man lang na pagmamahal? Huwag mo kayong umasa, Fraile. Sapagat si Crisostomo lang ang lalaking mamahalin ko magpakilanman. Ito na, Maria. Matagal na akong nagtitiis sa'yo. Kaya't ngayong gabi,
hindi ko napipigilan ang aking sarili. Gagawin? Lumayo ka! Lumayo! Maria! Huwag kang magtanggang lumapit. Wala kang kasing sama. Masyento, Maria. Nais lamang kitang hagkan, mahal ko. Pakiusap. Ibaba mo yan. Por favor. Huwag mong gagawin yan. Lo siento, mi Clarita. Nadala lamang ako ng aking nararamdaman. Pakiusap. Huwag mong sasaktan ang iyong sarili. Kung ngayon, ay hayaan mo kung makalayo. Hindi mo ibig na dumanak ang aking dugo. Si Maria. May multo! Ikaw nga yung minahon. Hindi siya isang multo. Nakakilala ko ang babaeng singrikit ng Berlin. Siya ang binibini kong tawagin nila ay si Maria Clara. Siya ba ang babaeng laman ng usap-usapan? Ang marikit na dalagang nasuwi sa pag-ibig. Siyang tunay o siya tayo nang lumakad na. Baka maabutan pa tayo ng gwardyang sipil. Kaya na lang natin ang pobreng dalaga. Halika na. Oh María, Elena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito Él es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Mama! Ano din sinilang mo ako sa mundong ito nang punong-puno ng sakit at luha? Kunin mo na ako, aking ina, at pawiin ang sakit na aking dinaranas. Iyan na tiene sentido mi vital! Nyata si Maria, dawa ba kong aki, padaba siya ni Tiago. Nyata ako daig. Matatapos ang gulo, sa lipunan ko ay makakalito. Umaasa, malalampas ang pinito. Panuorin mo balang araw, humanda kayo. Nasa iyong aking ginagawa, nakikita ako sa nakaraan. Pagmamasid
Gutom na kami. Gutom na kami. No merezco ser feliz. Deberíamos ser felices todos. Kaya kumbento o kamatayan lamang ang aking pamimilian. At ako iyong hatay. Ako'y magpapakamatay. Diba? Direct. Direct, okay na po, direct. Oh, makapot pa pala siya. Diba? Iniibig ko ang tulad mo, Sandre. Ay, kurap to pa yung kurap do. Makurap to. Mga mapagbag. Ibang sa ibang block yun na. It's a wrap!